Okay, welcome to our next topic. We will discuss another lecture about series parallel this time. Kasi last time, lecture 3, we talk about parallel circuit. Nag-compute tayo ng parallel circuit, 3 resistors. Now, for this topic, for this lecture, pag-uusapan natin series parallel connection. So, magko-compute tayo ng series parallel connection. Task 1, hanapin daw natin yung total resistance. Ayan, total resistance. Task 2, hanapin daw natin yung total current. Yes? Task 3, voltage drop between VR1, VR2, and VR3. Nasaan na yun? VR1, voltage drop daw ng R1. Voltage drop daw ng R2. At saka ano daw yung value ng voltage drop sa R3. Anong technique dyan? Para makuha yung total circuit resistance in a series parallel circuit, unahin muna natin yung naka-parallel. Okay? Base dito sa circuit diagram na yan, ano yung nakaparallel sa kanila? Ano yung mga resistor na nakaparallel connection? Now, if your answer is ay yung R2 at saka R3 nakaparallel connection sila, then you're correct. Ito yun, ano? R2 at saka R3. Okay? After that, ano ang formula pagkukuhain natin sa parallel circuit, dalawang resistor lang? Ibang formula yon pag 3 or more resistors na. Ano ang formula kapag dalawang resistor in parallel lamang? Okay, ito na yon. Ano yung kukuhain nating value na resistor in parallel? R2 at saka R3. So, pwede natin isulat yung R2 and 3. Correct? Kasi hahanapin natin yung value na muna ng mga resistors na naka-parallel. As you can recall from my previous video, ano daw ang formula? Pag naka-parallel yung dalawang resistor, dalawa lang, hindi tatlo. Pag dalawa, ang formula niya is R2 multiply mo sa R3 over R2 plus R3. O, diba? Now, R2, kasi yun yung hinahanap natin, at saka R3, hindi yan 23, ano? Is equals to, ano ang value ng R2? R2 is 2.3 kilo ohms. So, isusulat natin, hindi 2.3, 2,300 ohms. Okay? 2,300 ohms na. Okay? Times, ano ang value ng R3? 750 ohms. 750 ohms. Over. Ano uli ang value ng R2? 2.3 kilo ohms. Pero, isusulat natin siya na 2,300 ohms. Okay, o pareho lang yun. 2,300 ohms. Plus R3, which is 750 ohms. Now, again, resistor 2 and 3, sila kasi yung naka-parallel connection, di ba? Is equals to 2,300 ohms multiplied to 750 ohms, you get 1, 7, 2, 5, 3 0. 1 million no? May 1 million mahigit. Over. O, i-add mo daw yung 2,300 ohms sa 750 ohms. Ang labas niya ay
3050 ohms. So, ohms yan ha, ohms. Resistance no? Ayan, 3,000 mahigit. Now, what do? You divide these two. O, divide mo siya, no? O, divide mo sila. Okay? Now, we write R2 and 3. Hindi yan 23. Representation siya ng R2 at saka R3. Kasi nga, uunahin natin, hanapin muna yung nakaparallel. Okay? So, anong labas niyan? 1725000, 1.7 mahigit, ano? Divided by sa 3,000 mahigit, you get 565.6 ohms. O, di ba? O, di meron ka ng total resistance para sa dalawang resistor lamang na 2 at saka 3. Okay, ayan na. Kitang-kita na yung katotohanan. Malapit na. Meron na tayong R2 and 3 na nakaparallel. Ang value pala nila R2 and 3 ay 565.6 ohms. O, sulat natin, ano? Si R2 and 3, ang value pala nila ay 565.6 ohms. Ano naman ang value ni R1? O, R1, ayan siya, no? R1, kasi hahanapin natin yung total resistance ng circuit. Okay? So, kitang-kita nyo doon. Si R1, anong value niya? Anong value niya? 1 kilo ohms. Tama? 1 kilo ohms yan. Pero hindi natin siya isusulat na 1K ohms. Okay? Kukonvert natin siya into 1,000 ohms na. Klaro? Okay. Ayusin natin konti. So, 1,000 ohms or 1 kilo ohms. 1,000 ohms. Now, to find the total resistance, kasi nagsama na nga si R2 at saka R3, ang value nga nila ay 565.6 ohms. Aba, naka-series na yan. O, di ba? So, how do we compute series circuit for the resistors? Ina-add lang siya. Okay? So, sulat natin, R total o RT or R total. Kung gusto mo, R total, okay lang. So, R1 at saka R2 and 3, yung combination nila, di ba? Okay. R total is equals to, anong value ng resistor number 1? 1,000 ohms. Tama? Plus, R2 and 3, ayun, no? Kitang-kita. Ang value nila ay 565.6 ohms. R total is equals to, i-add mo yung i-add mo yung 1,000 at saka 565.6 ohms. Ang kalalabasan niya ay 1,565.6 ohms. 1,565.6 ohms. Ayan na siya. Now we have the total resistance na talaga. Yan yung hinahanap natin. Combination na siya ng tatlong resistors. We are going to find the total current ng circuit diagram. Okay? On the right portion of the screen or on the right side of the diagram, meron triangle na yellow colored. Ohm's law yan. Ohm's law. How do we find the total current? We need voltage and resistance. Yung total niya. Ano ang total voltage ng circuit diagram? 110 volts. Hindi ba? Total resistance, based sa previous computations natin, total resistance is 1,000, okay? 1,150
565.6 ohms. Medyo red, no? Okay. So, ano yung hahanapin natin? Yung hahanapin natin is yung total current. Ano ang formula ngayon when you try to find total current? So, sulat natin. Okay? Sulat natin is I total or IT is equals to voltage total divided by the total resistance. Correct? I total, okay, we write it. Ano ang value ng voltage? 110 volts. Divided by, ano daw ang total resistance ng circuit? Okay? 1,565.6 ohms. Then we write again, I total. I kasi representation siya ng current, di ba? We now divide. You divide 110 volts sa resistance na 1,565.6 ohms. Ano ang sagot dyan? Ang sagot dyan is, when you divide those, 0.0703 amperes. Okay, amperes. Or 70.3 milliamperes. Okay? How do you get 70.3 milliamperes out of 0.0703? So, kung gusto mo i-convert yung amperes into milliamperes, kasi tinanong ka, i-convert mo yan, yung 0.0703 amperes, i-convert mo daw ng milliamperes if they are going to ask you, i-multiply mo lang siya sa 1,000 and what you get is 70.3 milliamperes na. Malumit, di ba? O ito, hanapin daw natin yung voltage drop para sa R1, R2 at saka R3 using Ohm's law. O di ba? Okay, voltage drop 1. Kasi hinahanap natin yung voltage drop sa resistor number 1. No? Is equals to, anong formula natin? Total current, total current, multiply mo daw sa R1. O, kasi R1 yung nahanap natin eh. Okay? Yung voltage drop sa R1. So, voltage drop R1, ano ang value ng total current natin? 0.0703 amperes. Diba? Multiply mo daw sa R1. Ano ang value ng R1? Okay? 1,000 ohms. Voltage drop for resistor 1. Ano ang sagot dyan? When you multiply those two, you get 70.3 volts. Diba? Okay? Yung pala yun. Pag yung 110 volts dumaan sa R1 na merong 1,000 ohms, paglabas niya dun, aba 70.3 volts na lang siya. Diba? Drop nga nalagasan, nabawasan. Now, for voltage drop resistor 2 at saka voltage drop for resistor 3, ang ruling dyan, pag naka-parallel yung resistors and hahanapin mo yung voltage drop nila, equivalent na rin daw yun sa voltage supply. Yun ang ruling. Okay? Okay. In the summary, summarize tayo ng ginawa natin.
for this topic, nakita na natin yung total resistance ng series parallel diagram. In this video, nakita natin, na-compute natin yung total current in amperes and milliamperes ng diagram. And lastly, voltage drop at saka voltage drops ng dalawang resistors in parallel, nakuha na din natin. Yung isa ay 70.3 volts, yung dalawa, which is in parallel, they both receive 110 volts. That's in DC, ha? Until the next video.